Hi guys! Welcome back to our channel. My name is Adelina. So, 2025 po tayo at April na po tayo ngayon guys. So, sobrang init na ng panahon lalo na kapag April dito sa aking garden. So, ito po yung aking mga crested Lowella. Ang ganda ng color po nitong ating crested Lowella. So, yan po ay marami po ako mga pinatubo na tabi-tabi. May mga iba pa tayo. Mamaya po ay tatanggalan natin ito ng mga tuyong dahon kasi may nakikita ako na pakunti-kunti na nakasingit sa kanilang mga dahon. So, sinabi ko po doon sa video ko dati na mag-a-update ako noon dalawa lang. So, sabi ko, sa susunod na lang yung iba. So, ngayon lang po uli ako nakapag-update, guys. So, ayan yung ating mga crested Lowella. Tapos, ito yung ating ibinlag dati. Pero, isa lang po yung pinakita ko sa inyo. Yan, si ating Mendocei. Ayan, matagal na yung Mendocei natin, guys. At, noon naman, doon siya nakalagay sa isang plant rack na nilipat ko naman dito. So, ganun lang po ako guys. Lipat-lipat lang. Tapos, ito naman yung ating ghost plant. So, maganda po So, ito guys, si Mendocei. Napaka-cute niya. Kasi kahit maliliit lang siya, dikit-dikit. Natutuwa talaga ako dito kay Mendocei. Tapos, napakadali pa niyang paramihin. Kasi, katulad nung nag-cut tayo, nag-live tayo dito nag-live ako sa Facebook page noong mga nakaraang buwan, kumuha lang po ako dyan ng mga dulo at atin pong itinanim. So, ngayon po, papakita ko sa inyo kung ano nang itsura nung atin pong cuttings na itinanim dun sa ating maliliit na paso. Yan, para dumami siya. Ang ganda po kasi ng ating Mendocei kapag malago na ang kapa, magandang tingnan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyong cuttings na ginawa ko nung nag-live po ako sa ating Facebook page nitong mga nakaraang buwan. So, ayan po, stable na po itong mga ito kasi nakakapit na po yung mga stem nila sa ating soil mix. Ayan, mga ilang beses ko na rin yan nadiligan. So, ito, maganda rin itong ating crested Lowella. Kaya gusto ko rin tong padamihin. So, marami na rin po akong pinatutubong mga dahon nito at nakita ko na po yung mga ugat niya, lumabas na. Lalo na ngayong summer, mas madali pong magpatubo ng mga dahon. Kaya, mas gusto kong nagpapatubo ng mga dahon kapag ganitong summer. Dahil napakabilis po talaga nilang tumubo. Yun para sa akin po, dahil yun po yung nasubukan ko at naging experience ko dito sa pag-aalaga ko ng succulent dito sa ating garden. So, ayan, mas gusto ko po na mainit kasi mas nabubuhay sila sa akin. So, itong ating mga sakis, lalo na po sa mga bago dahil yung mga dati na pong aking mga followers ay alam na nila na rain and shine ang ating mga plants dito sa rooftop. So, ito naman yung ating isa. So, ito po, pinuno ko talaga siya. Yan, pinutol-putol ko tapos pinatubo ko ng ganyan. Yan, so, ito po, ganda dahil pinuno ko yan nung pinag-cut ko, cuttings yan, guys. Tapos, pinagtabi-tabi ko yung cuttings. Ayan na siya ngayon. Maganda na po kapag punong-puno sila. Pero mayroon pa tayong dalawang pot niyan sa bilog. O, dito naman yung sa mahaba, pinagsama-sama ko din. Yung sa bilog, nakita nyo sa baba na may flowers siya. So, ito, isa lang yung itinanim natin dito sa mahabang pot. At yung dalawa, dun nga po sa round pot, yun, dun ko siya itinanim para iba naman yung itsura niya. At yung dalawang pot po pala na nasa bilog, hindi siya ganito kaganda kasi magkaiba ng pwesto. Parang mas madami siyang green kaysa sa dito na maganda yung kulay. Ma-colorful kasi ito guys. Ito po guys yung dalawang sinasabi ko na nasa round pot. Kulay green po sila. Hindi masyadong maganda. Pero okay lang po. Basta buhay sila. Yun ang importante po sa akin. Ayan o.
Pero okay naman yung dulo nito, oh. Maganda-ganda na rin. Yan, ang ating dalawang round pot. Ayan, magtanggal muna tayo guys ng mga natutuyong dahon dito sa mga singit ng o sa pagitan ng ating mga crested luwela. Kasi mas maganda silang tingnan kapag walang mga tuyo. Inalis ko na po yung iba kaya makikita nyo ko konti na lang. Dati kasi sobrang dami niyang mga itim o natutuyong dahon ng luwela. So bago natin i-video, binawasan ko na siya. Mas marami akong natanggal. Kaya sabi ko, ba't hindi ko ipakita yung pagtatanggal ko rin ng mga dry leaves nitong ating luwela. So, ginagamitan ko yan ng, ayan o. Kasi minsan yung daliri ko yung ginagamit ko, mahirap gamitin dahil sa sobrang siksik. Hindi kakasya yung daliri kong malalaki. Kaya kailangan gamit tayo ng ganyan. O, para hindi mahirap. At saka mas madali po kapag gumagamit ng ganito. Sisingit-singit lang natin kahit pa sobrang liit ng siwang ng ating mga sakis, kaya niyang tanggalin kapag gumamit tayo niyan. So, ayan. Sa ukay ko lang yan nabili guys. Pero meron yata niyan sa Lazada. Nakakabili niyan. Pero sa ukay ko lang yan binili dahil nakakita po ako ng ganyan. Nakabili ako ng 2 piraso. Mura lang. Ay, parang free nga lang po yan na ibinigay sa akin nung binilhan ko. Kasi may binili ako. Tapos sabi niya, sige, free na lang yung 2 yan. O, diba? Kaya pag namimili ako, guys, pag nakikita nila ako laging doon bumibili, meron akong free. Katulad yung mga ganyan. Tapos binigyan din niya ako ng free chopstick. Ayan. Kaya nakakatuwa bumili. Pero kukunti lang naman yung binili ko. Sa bagay kasi pag ukay-ukay, marami silang mga hindi na nabibili. Tapos pag nagustuhan ko, ayun, binibigay na lang sa akin ng free guys. Kasi yung iba nga, binahayaan lang, nagtatambak lang doon. Kaya binibigay na lang sa akin. So ayan, kasi may binili akong pot. May tataniman na naman ako. Kaya yun. Pero 1 piraso lang naman yun at saka malaki. Pero hindi ko muna siya tatamnan ngayon saka na. Kasi parang gusto kong ilipat pa yung aking mga plants na yan. Malalaman din po ninyo guys. Kaya dyan muna. Ay, natatanaw nyo dyan sa baba guys. Tingnan nyo po. Yung mga dahon yung pinatutubo ko. Ayan, ang dami. Ay, basta marami po akong mga pinatutubong dahon. Dahil pag summer, yan talaga yung ginagawa ko. Nagpaparami ako ng mga dahon ng mga succulent Kasi mabilis siyang ma-air dry. Dahil sa mainit tapos mahangin dito sa taas. Kaya mabilis po ang kanilang dryness. Kaya yun. Kaya pag tag-ulan, hindi ako nagpopropa. Kasi nga, rain and shine, basa. Hindi pwedeng mabasa ng bagong tanggal yung mga dahon. Mabubulok lang. Kaya hintay ko po pag summer, dyan ako talaga popropa ng mga leaves, nagpapatubo, nagpapadami. Yun talaga yung, di ko lang alam sa iba, pero para sa akin, yan yung the best na panahon para magpropa. Ayan. So, marami pong tanggal yan, kasi ilang pot din po itong tinatanggalan natin, kaya madami-dami din po akong tinatanggal sa kanila. So, lagi ko pong inaalisan yan kasi hindi po maiiwasan na nagkakaroon sila ng dry leaves, lalo na po pag tag-init at nakalimutan kong diligan. O yan, makikita nyo sa gilid, marami akong pinatutubong dahon. Ayan, kasi madali lang yan guys. Bilis lang niya ma-air dry, mga 1 to 2 days air dry na siya. Pwede nang diligan. Di katulad kapag hindi summer, ang tagal bago siya pwedeng diligan. Yan, spray lang. O kaya, minsan naman talaga, pag dinilig ko itong buong pot na to, as in madami, babasa din talaga siya, hindi lang spray. Tapos, saka natutubo yung kanilang mga ugat. O di, madami na guys, diba? Kaya pag summer nga lang, kailangan lang maalagaan sila sa dilig. Kasi kapag napabayaan ng husto na super dry na yung kanilang mga leaves, pumapangit po yung ating mga sakis kasi mas maraming matutuyo sa kanilang dahon, mas kukunti sila. Ayan, kaya dinitingnan ko din siya kung kailangan ko na ba siyang diligan o hindi. Ayun, check lang. Yan, katulad dun sa unang-una natin pag-aalaga ng sakis na hindi pa ako marunong dati, o yun, yung dahon, pisil-pisilin, o hawakan, kapag malambot na, diligan na. Kasi minsan, kahit po
summer, ay kung basa pa naman po yung nasa ilalim na soil o hindi pa natin siya dapat diligan dahil minsan o kadalasan makikita natin tuyo na yung ibabaw pero sa ilalim basang-basa pa, kaya hindi po basta tayo nagdidilig. O yun sa awan naman ng Diyos medyo marunong na tayong mag-alaga ng succulent at napapadami na po natin sila. Yan, wag lang silang mabababad sa sobrang tagal ng ulan at dun sila namamatay. Pag sobrang tagal na, katulad nung minsan umulan dito ng 3 months straight. So, kailangan may bubong sila kasi kung hindi, malulusaw silang lahat, guys. Kaya kailangan bubong-bubong din. Pero itong garden ko, wala pa rin pong bubong hanggang ngayon. So, meron nga akong UV plastic na ikinabit. Tinanggal ko rin po. Kasi parang ayaw din naman niya. Parang nasusunog kasi yung mga plants ko nung naglagay ako ng UV plastic. Sobrang init. Di ko alam kung ba't ganun Pero tinanggal ko talaga siya. Yung mahal pa naman yung pagkabili ko ng UV plastic. Tapos tatanggalin ko din pala. So nilalagay ko lang yun kapag sobrang madaming ulan na o matagal nang umuulan para maprotektahan yung ating mga succulent. So, ayan. Ganda ni Crested Lowella, Yung mga gilid kasi, guys, walang Crested Lowella kaya nilalagyan ko ng dahon para pag tumubo dyan, masiksik uli yung mapuno. Tingnan nyo yung mga gilid, Ay, yung gitna. Ayan, ang itim nung dahon. Maluwang na nga lang sa gitna, may kulay itim na kasi nabawasan na dahil na-dry na yung mga leaves niya. Maganda kung siksik na siksik pa rin pag hindi na-dry, katulad nitong mga nasa gilid. Siksik siya. Ayun, meron ng itim na para ng ginuhitan na kulay itim kasi nabawasan na siya ng mga dahon. Ayan, pangit ng tingnan. Ito medyo maganda pa, kaunti lang yung bawas. Yung mga Darly Sunshine niya nandyan sa taas. Meron ding bakante sa gilid. Pero may mga dahon na rin po akong nilagay dyan sa mga gilid ng ating mga Darly. Yan, ganyan ang ginagawa ko. Pag may nakita akong bakante, lagyan ko ng dahon. Tapos dun tutubo na sila. Mapupuno na po yung ating mga pot. Diba? Ayan, nakita niyo yung plastic. Meron ako dyang plastic na pambubong. So, yan guys, yan lang po ang aking share at thank you for watching at mag-ingat po kayong lahat at huwag po ninyo kalimutang mag-subscribe at i-hit po ninyo ang bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video. Bye!